ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magpapatuloy ang pagkukunwari ni Tata bilang Venice dahil kailangan siya ni Francis at ng pamilya Palma. Abangan natin sa May Ilonggo Girl. Naaksidente si Venice matapos makailag si Tata sa pananakit ni Venice sa kanya. Si Venice ang nahulog sa hagdan. Nataranta si Tata. Humingi siya ng tulong. Mabuti na lang naidala agad nila si Venice sa ospital. Pinagalitan siya ni Vivian at Sugar kaya umalis na si Tata. Nabalitaan rin ito ni Francis. Agad rin siyang sumugod sa ospital pero hindi niya ipinaalam sa magulang ang nangyari. Natatakot kasi si Francis sa mga masasakit na salitang sasabihin na naman ng mga magulang niya. Problemado na naman si Francis dahil kailangan si Venice sa restaurant ng daddy niya. Sa kabilang banda, mahal na mahal ni James si Venice. Nagsisisi na siya dahil sinaktan niya si Venice. Sinundan niya si Venice sa Pilipinas para bawiin dahil siya ang tunay na asawa ni Venice. Hindi papayag si James na magkahiwalay sila dahil sa batas sila pa rin ni Venice ang tunay na mag-asawa. Kailangan malaman ng lahat na kasal sila ni Venice. Paninindigan niya ang mga sinabi niya. Ipaglalaban ni James ang karapatan niya kay Venice. Pagdating niya sa Pilipinas ay nagpunta agad siya sa bahay ni na Vivian. Pinakita niya ang papeles nila ni Venice. Katibayan na tunay silang mag-asawa. Galit na galit si James. Gusto niyang bawiin si Venice dahil hindi valid ang kasal nila Venice at Francis. Pero galit rin si Vivian. Hindi siya papayag sa mga sinasabi ni James. Ayaw niyang masira ang buhay ni Venice sa kanya. Mas lalong ayaw niya ring masira ang buhay nilang pamilya. Hindi papayag si Vivian na mangyari yon. Kaya pinahuli niya si James sa mga bodyguard nila para ilabas ng bakuran. Nagbanta si James na hindi siya titigil hanggat hindi niya nababawi si Venice. Hindi nila mababago ang katotohanan na si James ang asawa ng anak ni Vivian. Sa kabilang banda, naisip ni Francis na sunduin si Tata. Tamang-tama dahil gusto rin siyang makausap ni Tata. Pero nung una natatakot si Tata dahil baka pagalitan siya ni Francis dahil sa aksidenteng pagkahulog ni Venice sa hagdan. Nagpaliwanag si Tata kay Francis tungkol sa tunay na nangyari. Gusto lang naman ni Tata na papalitan ang tseke dahil baka mag-error sa bangko ang maduming pirma na napansin nila. Naiintindihan ni Francis pero may problema rin si Francis. Hinawakan niya ang kamay ni Tata bago pa bumaba si Tata. Malambing ang pagkakatawag ni Francis sa pangalan niya. Nagulat si Tata. Nanlaki ang mga mata niya. Maamo naman ang mukha ni Francis. Nakikiusap kay Tata na magpanggap muli bilang si Venice. Nasa ospital si Venice. Hindi pwedeng malaman ng magulang ni Francis. Kailangan rin ni Francis na magluto si Tata sa restaurant nila dahil nagustuhan nila ang recipe na hinain ni Tata nung kaarawan ni Sir Gov. Naguguluhan si Francis. Wala siyang pamimilian kundi si Tata para masunod ang kagustuhan ng mga magulang niya na madagdagan ng pagkain nila sa restaurant. Pumayag rin naman agad si Tata. Kailangan niya ng trabaho para sa pagpapagamot sa nanay niya. Isang araw dumalaw si Tata kay Venice sa ospital dahil pinatawag rin siya nito. Walang magawa si Venice dahil kailangan nila ang tulong ni Tata para sa pagluluto sa recipe para maidagdag ang pagkain na ito sa restaurant ni na Sir Gov. Pero sabi ni Venice, magpapanggap lang si Tata bilang Venice pero hindi kasama rito ang lalandiin ang asawa niya. Sa kabilang banda, patuloy pa rin na galit si James dahil gusto niyang makuhang muli si Venice. Napag-alaman niyang nasa ospital si Venice, nagpunta siya sa ospital rin agad para makausap ang asawa. Pagdating niya rito ay nagulat siya sa nakita. Nakita niyang dalawa ang Venice. Bakit silang magkamukha? Anong meron? Nagulat sina Venice.
Hindi niya akalain na susundan siya ni James dito. Nagagalit pa rin siya sa panluloko ni James sa kanya. Hindi niya mapapatawad si James. Pinalayas niya si James pero ayaw pumayag ni James. Gagawa siya ng paraan para makuhang muli si Venice sa kahit anong paraan. Sa pagpapatuloy ng pagkukunwari ni Tata sa bahay ni na Francis, narinig niya na umiiyak ang kapatid ni Francis. Nilapitan ni Tata at pinapatahan. Pero mas lalo pang umiyak ang kapatid dahil ayaw nito kay Venice. Narinig ni Francis ang malakas na pag-iyak ng kapatid. Inabutan niya rito si Tata. Pinagalitan niya si Tata dahil hindi na ito parte pa ng trabaho niya bilang magpanggap ng Venice. Nagpaliwanag si Tata na nagmamalasakit lang naman siya dahil inabutan niyang umiiyak ang kapatid. Pero sinigawan siya ni Francis. Mainit ang ulo. Hindi na ito dapat pang pakialaman pa ni Tata. Umalis na rin si Francis kasama ang kapatid. Natulala na lang si Tata dahil ibang-iba ang pamilya ni na Francis sa pamilya niya. Isang araw nagpunta na si Francis sa restaurant nila para makipag-usap sa magulang. Sa pag-uwi nila, itinigil sandali ni Francis ang kotse para humingi ng tawad si Francis kay Tata sa nangyaring sagutan nila. Wala silang kaalam-alam na sa pagtigil ng kotse nila ay may isang masamang tao ang nagmamanman sa kanila. Balak kidnapin si Tata. Nagkaroon ng pagkakataon ang lalaki para kuhanin si Tata. Sa pag-aakala ng taong ito na si Venice ang kinukuha niya. Tauhan pala siya ni James para makuha si Venice. Nanganib ang buhay ni Tata at Francis. Sa pagtatanggol ni Francis kay Tata ay nabaril na siya ng lalaki. Nagtatago si Tata hanggang sa tinutukan na siya ng lalaki ng baril. Hindi naman nagpatinag si Francis. Gumawa siya ng paraan para matalo niya ang lalaki. Nakakuha ng pamalo si Francis. Pinukpok niya ang lalaki sa ulo hanggang sa nakatulog ang lalaki sa malakas na pagpukpok. Nakatakas na sina Francis at Tata. Kahit nanghihina si Francis ay pinilit niyang magpatakbo ng kotse. At yan ang mga pakakaabangan natin sa My Ilonggo Girl. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita pumili tayo sa mga susunod pang episodes.